Mr. Silent Channel. Kabanata 71 hanggang 75. Hindi maginhawang sabihin. 0091. Namula si Duyuner, tumingin kay Yefan sa tabi niya, at nahihiyang sinabi, "Pasensya na, Kuya Song, gusto ko pa ring maging guro." Nakuha ni Song Xinghe ang mga mata ng babae sa sandaling iyon, kumunat ang noo, ngunit mabilis na ngumiti muli, "Okay lang, mabibigyan kita ng mas maraming oras para pag-isipan iyon." Yuner, ano ang pinag-aalangan mo? Ano ang kinabukasan ng pagiging guro ng wika ngayon? Puntahan mo na si Boss Song, at baka maging Mrs. Song ka, ha. Pikit na ngumiti ang ilang lalaki at babae sa iisang mesa. Nag-aalalang hindi alam ni Du Yuner kung paano ipapaliwanag, "Ikaw. Nag-usap ka na naman, galit na galit ako." Hindi ganoon. Mukhang mapagparaya si Song Xinghe, "Okay, huwag mong kulitin si Yuner, gusto ko lang subukan ang lahat. Alagaan mo siya." Sok, nakaka-touch talaga, Yuner, huwag mong pababayaan si Boss Song. Sinabi ni Liu Shuangshuang, at sinulyapan si Yefan na kumakain at umiinom, "Mga babae, huwag sumunod sa maling tao." "Shuangshuang, si Yefan ba ang tinutukoy mo? Haha, kamusta ka?" Sabi ni Gu Jiangyan, tinakpan ang kanyang bibig. Inilibot ni Liu Shuangshuang ang kanyang mga mata, "Hindi ko pinangalanan ang pangalan, alam ng lahat." Sa ilang sandali, muling nagtawanan ang lahat, at walang pakialam kung iisipin ni Yefan, dahil hindi na kailangang banggitin ng isang maintenance worker. Sa wakas ay hindi na nakayanan ni Du Yuner, nagkusa siyang hawakan ang kamay ni Yefan at sinabing, "Kuya Yefan, umalis na tayo. Hindi na ako marunong makinig." Nagpagulong lang si Yefan ng duck roll at naglagay ng sapat na mga pipino ang berdeng sibuyas, na isinawsaw sa matamis na sarsa, ay masayang kumakain, at kinaladkad ng batang babae, kaya kinailangan niyang bumangon at sinabing, "Ano ang problema, Yuner? Pinagtatawanan kanila, hindi ka ba galit?" Napakabait at matuwid ni Yefan. Gumagawa sila ng mabubuting gawa gamit ang kanilang pinaghirapang pera, ngunit ang mga taong ito ay ayaw lamang sa mga mahihirap at mahal ang mga mayayaman, na ginagawang kahit na ang masunurin na mga babae ay gustong sampain. Bagamat walang masyadong pakialam si Yefan, naantig pa rin siya nang makita niyang may hawak na kawalang katarungan ang dalaga para sa kanya. Nang makitang aalis na si Du Yuner, mabilis na tumayo si Song Xinghe at sinabing, "Huwag mong sabihin, lahat, kapatid ko si Yefan, at tinulungan niya ako ng malaki noong bata pa ako, kaya hindi nararapat na sabihin iyon. Yuner, huwag kang magagalit. Ngayon ay isang magandang araw para sa lahat upang magsama-sama, at ito ay upang bigyan ng mukha si Kuya Song." Nang makita si Song Xinghe na nagsasabi nito, si Liu Shuangshuang at ang iba pa ay bahagyang natahimik. Si Du Yuner ay lubhang nag-aatubili, ngunit si Song Xinghe ay napakabait na pinanatili siya, kaya hindi siya makatanggi. Maya-maya lang ay bumukas ang pinto ng box. Maraming nakadamit na club manager ang bumigay sa labas ng pinto at magalang na pinapasok ang isang babae. "Anong problema, may aalis na ba agad?" Tamad at kaakit-akit ang boses ng babae. Isang puting striped shirt, isang black wrap skirt, at isang light brown na open-neck na mid-length coat na nagpakita sa kanyang magandang figure ng hindi masyadong prangka. Bahagyang kulot, itim at may kantab ang dulo ng kanyang mahabang buhok, puno ng classical charm ng isang oriental na babae ang facial features, mapupula ang labi at mapuputi ang ngipin, at parang cream ang balat. Ang babaeng ito ay parang mansanas na hinog, hindi mo na kailangan tingnan, amuyin mo lang, mabango ka na. At ang higit na kapuri-puri ay ang isang babae ay ibinubuko lamang ang kanyang bibig at nagpapakita ng isang uri ng kakisigan at maharlika ng isang nakatataas, na tiyak na hindi kayang gawin ng mga ordinaryong babae. Ang tanging tao na makakapaghambing ng kanyang hitsura sa eksena ay si Du Yuner, ngunit sa mga tuntunin ng ugali at ugali, ang batang babae ay masyadong immature. Sa sandaling makita niya ang babaeng ito, nanliit ang mga mata ni Yefan, at bigla niyang naalala ang na-miss niya. Nang hindi sinasadya, nagpakita si Yefan ng walang magawa at mapang-asar ng ngiti sa kanyang mukha. "Ang problemang ito ay komplikado, paano tayo magkikita dito? Sa babaeng ito." Ungol ni Yefan sa kanyang puso. Kasabay nito, ang mga mata ng babae na parang tubig sa taglagas ay tumingin din kay Yefan, na may bakas ng pinipigilang emosyon. Ang ibang nasa kahon ay tulala rin na napatingin sa babae, gulat na gulat sa superior na ugali na ito. Tumayo si Song Xinghe at nagpakita ng magalang na ngiti, "Chudong, hindi ko inaasahan na narito ka ngayon." "Chudong." Noon lang nagising ang lahat. Ito ang chairman ng Yunjun Group, isa sa mga nangungunang babaeng tycoon sa Huahai Business World, at ang may-ari ng clubhouse, si Chu Yunyao. Walang mag-aakalang si Chu Yunyao mismo ay mukhang napakabata, at ang kanyang kagandahan ay kamangha-mangha. Malaki pa rin ang agwat sa pagitan ng imahe ng isang mayamang babae sa isang malaking kumpanya na inaakala ng lahat. Biglang tumayo ang lahat na nahihiya, ito ang big boss na mas nakakamangha pa kay Song Xinghe. Tuwang-tuwa si Chai Hao na hindi niya alam kung saan ilalagay ang kanyang mga kamay, at ang kanyang puso ay namumulaklak sa kagalakan. Ngayon, gusto niyang gamitin ang relasyon ni Liu Shuangshuang para makilala si Song Xinghe, ngunit ngayon ay nakita na rin ito ni Chu Yunyao. Kasabay nito, lalo pang kinainggitan ng lahat si Song Xinghe,
at kahit si Chu Yunyao ay gustong ibenta ang kanyang mukha, at pumunta rito para magkaroon ng espesyal na opinyon. Bahagyang bamuka ang mga labi ni Chu Yunyao, at ngumiti siya ng kaakit-akit, si Mr. Song pala ang nag-imbita ng mga bisita, at kinuha ko ang kalayaan na istorbohin ang iyong party. Pasensya na. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, lahat ng naruroon ay natigilan muli, at bahagyang nagulat si Song Xinghe. Bakit mo ito narinig? Hindi pumasok si Chu Yunyao para makita ito dahil kay Song Xinghe. At ang nangyari sa sumunod na segundo ay lalong nagpagulat sa lahat. Si Chu Yunyao ay aktwal na lumapit kay Ye Fan, itinikom ang kanyang mapupulang labi, at sinabing, hindi ko ini-expect na dito kita makikita, akala ko ay forever na ito. Hindi na kita makikita. May bahid pa nga ng hinanakit sa tonong ito. Alam ni Ye Fan na may mangyayari, at awkward na ngumiti, talagang tadhana. Oo, ngayon lang kita nakita sa parking lot, at akala ko nananaginip ako, ikaw pala talaga. Tinitigan ng mahigpit ni Chu Yunyao at ng kanyang asawang si Shui Mu si Ye Fan, hindi bumibitaw. Hindi napigilan ni Song Xinghe na magtanong, Chu Dong, matagal na kayong magkakilala ni Ye Fan. Lahat ay sabik na nanunood, gustong marinig ang sagot ni Chu Yunyao. Kumunot ang noo ni Chu Yunyao at may kaina-hinalang tumingin sa lalaki, Ye Fan. Ito ba ang pangalan mo? Nagtaka ang lahat, magkakilala ang dalawa, pero hindi alam ang pangalan. Hindi kaya ginamit ni Ye Fan ang pangalang ito noon? Tumango si Ye Fan, oo. Kailan ka pa bumalik? Bakit ka bumalik sa China? Tanong ni Chu Yunyao. Ito ay isang mahabang kwento, ngumiti si Ye Fan ng pilit. Ngunit mahinang ngumiti si Chu Yunyao, pagkatapos ay sabihin mo sa akin ng dahan-dahan, mahirap na makita ka, sa pagkakataong ito ay hindi na masyadong nagmamadali, hindi pa ako nakapagpasalamat sa iyo ng maayos sa unang bagay, kung hindi dahil sa iyo, ako. Miss Chu. Nagmamadaling pinigilan ni Ye Fan ang babae, hindi maginhawang pag-usapan ito dito. Anong mali? Naghihinala na nagtanong si Chu Yunyao, bakit parang pinipigilan mo, ang taong naalala ko ay hindi gaanong magalang sa akin. Ang mga katabi nilang lahat ay tumingin sa kanilang dalawa na may kakaibang mga mata, nakikinig sa pagsasabi nito, tila may ginawang sobra-sobra si Ye Fan kay Chu Yunyao sa ibang bansa. Napakurap-kurap si Chu Yunyao, at pagkatapos niyang mapagtanto ang isang bagay, tila naging kawili-wili ito, kaya humakbang siya ng 2 hakbang at lumapit kay Ye Fan. Tandaan ng lahat na gustuhin ito. Kabanata 0092 walang mas masahol pa kaysa kay Su Qingzhou. 0092. Bigla na lang, sobrang lapit ni na Ye Fan at Chu Yunyao kaya nakahinga na sila sa isa't isa sa layo na lang ng kamao. Tapos gusto mo pumunta sa bahay ko. Ako na lang, pwede tayong magkwentuhan. Naglabas si Chu Yunyao ng isang mapang-akit na imbitasyon. Nang makita ang lahat ng ito at marinig ang mga salitang ito, lahat sina Liu Shuangshuang, Chai Hao, Gu Jiangyan at iba pa ay natigilan, at maaari silang maglagay ng mga itlog sa kanilang mga bibig. Gaano kalaki ang mukha nito para kay Chu Yunyao para gumawa ng ganoong imbitasyon? Kahit si Song Xinghe ay sumimangot, lumubog ang mukha, iniwan talaga siya ni Chu Yunyao. Sino si Ye Fan? Medyo nabahala si Du Yuner, ngunit labis siyang na-curious kung bakit nakilala ni Ye Fan ang gayong mayamang babae. Malinaw, walang pakialam si Chu Yunyao sa sinuman sa kahon na ito, pumasok lamang siya ng may malaking paghanga para kay Ye Fan. Ito ay katumbas ng paghampas sa lahat ng naruroon ng hindi kilalang bilang ng mga sampal, na nagpapainit sa kanilang mga mukha. Ngayon lang ay minamaliit ng lahat si Ye Fan bilang isang electrical repairman, ngunit siya pala ay isang matandang kakilala ng chairman ng Yunyun Group, at salamat sa kanya, hindi siniseryoso ni Chu Yunyao si Chu Yunyao noon. Ang isang grupo sa kanila ay hindi man lang mahawakan ang talampakan ni Chu Yunyao, at pinagtatawanan pa rin nila si Ye Fan. Hindi ba't ang ibig sabihin nito ay lahat sila ay tanga? Bilang resulta, maraming tao ang nagreklamo tungkol kay Liu Shuangshuang sa kanilang mga puso. Kung hindi dahil sa kalokohan ni Liu Shuangshuang, makakalapit pa rin sila kay Ye Fan, at baka makakuri sila ng favor kay Chu Yunyao. Sige ngayon, malamang kinasusuklaman silang lahat ni Ye Fan. Hindi inisip ni Ye Fan ang mga kaisipang iyon. Ang alam lang niya ay kung magpapatuloy ito, tiyak na magkakaroon ng maraming gulo, lalo na ang ilang mga nakaraang kaganapan, na hindi komportable na ibunyag sa mga tagalabas. Kaya, direktang hinawakan ni Ye Fan ang Chen Chenru ni Chu Yunyao at kinuha siya sa kahon, lumabas ka sa akin. Sa pagkakataong ito, natigilan ang lahat ng naruroon, talagang hinawakan ni Ye Fan si Chu Yunyao nang hindi sinasadya. Ang susi ay hindi sinasadya ni Chu Yunyao na tumanggi, bahagyang nakataas ang mga sulok ng kanyang bibig, at may bakas ng kagalakan. Gayunpaman, humakbang ang 2 bodyguard sa likod ni Chu Yunyao at ilang staff para pigilan siya. Sir, pabayaan niyo na po ang amo namin, o huwag niyo kaming sisihin sa pagiging masungit namin, mataimtim na sabi ng isang bodyguard. Ngunit ayoko, naging malamig ang mukha ni Chu Yunyao, at tinuruan niya sila ng isang leksyon ng may malaking dignidad, umalis kayo. Kung maglakas loob kayong saktan siya, mag-ingat kayo na paalisan muna kita. Mag-chat tayo, walang pwedeng pumasok. Nagkatinginan ng isang grupo ng mga subordinate na nagtataka. Hindi ko pa nakita ang magandang amo na ito na napakalapit sa isang lalaki.
Sa ilalim lamang ng nagulat na mga mata ng isang malaking grupo ng mga tao, hinayla ni Ye Fan si Chu Yunyao sa ikalawang palapag ng clubhouse, sa isang tahimik na balkonahe. Matapos tumayo, huminga ng malalim si Ye Fan, tumingin sa babaeng nasa harapan niya, hinaypa ng hangin ang kanyang asul na seda, at ang kanyang magandang mukha ay parang reinkarnasyon ni Luo Shen, napakaraming ideya ang pumasok sa kanyang isipan. Wala talaga siyang pinagbago, siya pa rin ang gilas ay walang kapantay, at kung ikukumpara sa orihinal na kabataan, ito ay nagdaragdag ng kaunting kapanahunan at kakisigan. Ang kamay ko. Ang sakit ng kalmo mo. Pagkatapos lamang na mapaalalahanan ng babae ay napagtanto ni Ye Fan na hawak pa rin niya ang malambot na maliit na kamay ng isang tao. I'm sorry, binitawan ni Ye Fan ang babae. Pilyong kumurap si Chu Yunyao, hindi mahalaga kung gusto mong hawakan ito ng mas matagal, gayon paman, napakalayo mo 7 taon na ang nakararaan, ano pa ang saysay ng magkahawak kamay. Gudong. Nilunok ni Ye Fan ang kanyang lalamunan. Ito ay kung saan siya ay pinakanalilito. Ngumiti siya ng pilit, haha. Ang ganda ng memory mo. Tila naalala ni Chu Yunyao ang nangyari noon, namumula ang kanyang pisngi. Sumimangot si Mimo, masasabi mo na ba? Bakit bigla kang lumitaw sa huwahay? Napabuntong hininga si Ye Fan, may nangyari, at pagod na ako sa dati kong buhay. Gusto kong baguhin ang kapaligiran ng buhay ko at mamuhay ng magandang buhay. Malungkot na sinabi ni Chu Yunyao, sa huli, hindi mo pa rin sinasabi kung ano ang nangyari. Pero, kung tutusin, nagkataon lang tayong nagkita, tumanggi kang bigyan ako kahit na ang contact information. Nahihiyang sinabi ni Ye Fan, anyway, wala itong kinalaman sa iyo, Miss Chu, isa na akong ordinaryong manggagawa sa opisina ngayon. Hayaan ang nakaraan na maging nakaraan. Office worker, magtatrabaho ka pa ba? Tila nakatuklas ng bagong kontinente si Chu Yunyao, at nagtanong, saang kumpanya ka? Jinxu Group, bilang assistant ng presidente, sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Chu Yunyao, agad niyang tiningnan ang lalaki ng may kainahinalang, hindi ba? May crush ka sa napakagandang Su Qingzhou. Medyo maganda ang presidente natin, pero hindi iyon mahalaga, sabi ni Ye. Medyo guilty si Fan. Hindi ako naniniwala. Sa iyong kakayahan, hindi madaling kumita ng pera. At saka, si Su Qingzhou ay kilala bilang isang iceberg beauty, at ang ibang mga lalaki ay walang pagkakataon na lapitan siya. Dapat ay nagkasundo na kayo, di ba? Nag-aalalang tanong ni Chu Yunyao. Si Ye Fan ay hindi nakaimik, ang pag-iisip na ito ay tumalon ng napakabilis. Gusto lang niyang magpakabuti, at kailangan niyang maging payag ng ibang mga babae. Miss Chu, huwag mo nang isipin iyon, gusto ko lang gamitin ang mga pamamaraan ng pagtatrabaho ng mga ordinaryong tao para kumita ng pera at mamuhay ng maliit. Hindi ako tulad ng 7 taon na ang nakakaraan. Umiling si Ye Fan. Kung ganun, gusto mo bang sumama sa union group natin? Paano kung hayaan kitang maging bodyguard? Kahit gaano pa kalaki ang ibayad sa iyo ni Su Qingzhou, tiyak na mas mataas ako sa kanya, pagmamalaki ni Chu Yunyao. Ito ay hindi nararapat, pinirmahan ko lang ang kontrata kay Jinxu, pagtanggi ni Ye Fan. Magkano ang liquidated damages? 1 million, 5 million, or 10 million? I am willing to pay for you. Walang pakialam si Chu Yunyao sa halagang ito ng pera. Hindi alam ni Ye Fan kung matatawa ba siya o maiyak, Miss Chu, minsan lang tayo nagkita sa Zurich, hindi mo man lang alam kung ano ang identity ko noon, kaya kukunin mo ako bilang bodyguard mo. Masyado kang nagtiwala sa akin, hindi ba? Huwag kang matakot, isa akong masamang kontrabida. Hindi tayo magkakilala ng lubusan. Talagang hindi ka kontrabida, kung kontrabida ka, magiging demonyo ka lang. At saka, niligtas mo ako 7 taon na ang nakakaraan, o namatay na ako, binigay mo sa akin ang buhay ko, bakit hindi ako maniniwala sa iyo? Sabi ni Chu Yunyao, biglang iniunat ang isang payat na kamay, inilagay ito sa balikat ni Ye Fan, at dahan daw ang lumapit sa leeg ng lalaki. Oh, ikaw masama ba ito sa ibang aspeto? Kung gayon, maliban sa aking edad, hindi ako mas masama kaysa sa Su Qingzhou na iyon, tama. Ang mga mata ni Chu Yunyao ay parang seda, at ang kanyang mga ngipin ay kumagat sa kanyang malambot na pulang ibabang labi. Ang sandaling ito ng pagmamahalan ay nagpainit kay Ye Fan. Marunong talagang maglaro ng apoy ang duwende na ito. Mukhang magalang naman ito sa kanya kaya itinulak niya talaga ang kanyang ilong sa kanyang mukha. Tahimik na naglabas ng sigarilyo si Ye Fan, sinindihan ito para sa kanyang sarili, bumantong hininga, at walang humpay na inispray sa mukha ng babae. Ubo. Umubo si Chu Yunyao at hindi nasisiyahang tumingin sa kanya, anong ginagawa mo, sinasakal mo ako. Pero who knows, biglang humakbang si Ye Fan at niyakap siya ang balingkinitang baywang, at pagkatapos ay humakbang pasulong, malapit sa dingding. Kabanata 0093 0093. Si Chu Yunyao ay direktang idiniin ni Ye Fan sa dingding, nakakapit sa dingding, at ang distansya sa pagitan ng dalawa ay 3 o 4 na sentimetro lamang. Malalim at madilim ang mga mata ni Ye Fan, puno ng pagbabago at mabigat na aura, may hawak na sigarilyo sa isang kamay, at pagkatapos kumalas ang kanyang baywang sa kabilang kamay, kinurot niya ang maliit na baba ni Chu Yunyao. Woo!
Magiliw na bulalas ng babae, hindi maisara ang kanyang mga labi, at bumulong siya, ikaw. Pinakawalan mo, nasaktan mo ako. Sa sandaling makita ni Chu Yunyaw ang mga mata ng lalaki, tila natarante siya at nawala. Parang takot na kuneho, nanginginig sa takot. Sa sandaling ito, tuluyang nawala sa kanya ang ugali ng reyna ng mundo ng negosyo ni Huahai at ng mayaman at sikat na babae, tulad ng isang mahina at walang magawang maliit na batang babae. Nandyan ka pa rin, biglang sabi ni Ye Fangxi na nakangiti. Nanlamig ang mga mata ni Chu Yunyaw, at lumitaw ang pamumula sa kanyang magandang mukha. Huwag kang maglaro sa harap ko, magsalita ng maayos, overplayed, hindi ko magagarantiya na may gagawin ako. Well, naaawang tumanggaw si Chu Yunyaw. Noong una ay naisip niya na sa kanyang sariling teritoryo, maaari siyang makakuha ng ilang mga pakinabang sa harap ng mga lalaki, paglaruan sila, at baguhin ang kanyang imahe ng pananatili sa ibang bansa. Ngunit sino ang mag-aakala na nakita na ni Ye Fan ang kanyang kakanyahan mula pa sa simula? Ayaw ni Chu Yunyaw, ngunit nang makita ang mga mata ng lalaki, kailangan niyang sumunod, dahil tiyak na hindi nagbibiro si Ye Fan. Nang makitang masunurin ang babae, bumalik si Ye Fan sa kanyang orihinal na estado, binitawan ang babae, at may sigarilyo sa kanyang bibig, sinabi ni Shi Shiren, huwag kang magsalita tungkol sa nangyari sa Zurich. Ayokong madamay dahil sa iyo. Ang gulo. I see. Then, maari ba kitang makilala sa hinaharap? Si Chu Yunyaw ay hindi isang hanggal na babae, mabilis niyang naintindihan ang intensyon ng lalaki. Bakit gusto mo akong makita? Nagtaka si Ye Fan at pinitik ang ashtray. Galit na sinabi ni Chu Yunyaw, ganyan ka ba sa galit sa akin? Hindi naman masasabing nakakainis, pero wala naman tayong kinalaman, kaya lang nung pumunta ako sa Zurich para pumatay, kinidnap ka nila, at hinayaan lang kita. Kung ito ay isang tagapagligtas ng buhay, ang taong nagligtas sa aking buhay ay hindi magsasalita tungkol dito. Libo-libo, daan-daan, kung kailangan ko silang ugnayan isa-isa, hindi ba ako mapapagod? Sabi ni Ye Fan sabay kibot balikat. Hindi mo lang ako iniligtas, pinaghiganti mo rin ako. Yung mga taong pumatay sa magulang ko at kapatid ko. Tinulungan mo akong makaganti sa madugong paghihiganti ko. Binigyan mo rin ako ng mga gastusin sa paglalakbay para makabalik sa China, at hinayaan mo rin akong maglakad palabas ng anino. Lumabas ka. Bagaman medyo bastos ang paraan na ginamit. Sa pagsasalita tungkol dito, namula si Chu Yunyaw, itinaas ang kanyang mga mata at sinabing, ngunit lagi kong naaalala ang iyong kabutihan. Nagpapadala ako ng mga tao upang hanapin ka sa nakalipas na 7 taon, ngunit hindi ko alam ang iyong pangalan o kung saan ka nanggaling, kaya wala akong narinig mula sa iyo. Nagpadala ka pa rin ng tao para hanapin ako. Hindi napigilan ni Ye Fan na matawa, baka gusto mo akong suklian ng pangako mo. Kinagat ni Chu Yunyaw ang kanyang mapupulang labi at umaasang nagtanong, payag akong kung gayon, gusto mo ba ako? Kinusot ni Ye Fan ang kanyang mga mata, at pagkatapos humithit ng sigarilyo, ibinaba niya ang upos ng sigarilyo at nakahinga ng maluwag. Kahit na ang panukalang ito ay napakatukso, gusto ko pa ring mamuhay ng mapayapang buhay. Siguradong maraming problema sa aking relasyon sa iyo. Kung tutusin, hindi na ako maaaring maging tulad ng dati, maaari akong gumala sa buong mundo at lumayo. Sabi ni Ye Fan. Nang marinig ito ni Chu Yunyaw, masayang sinabi niya kaagad, mukhang plano mong manirahan sa Huahai, kaya maaari ba kitang mahanap pagkatapos nito? Natarante si Ye Fan, Miss Chu, sa posisyon ng iyong pamilyang Tancheng the Chu sa bansang Xia, kahit na gusto mong maghanap ng mga bodyguard, kailangan mong magkaroon ng marami hanggat gusto mo, bakit kailangan mo akong hanapin? Nang marinig ito ni Chu Yunyaw, may bakas ng pagbabantay sa kanyang ekspresyon, at nagtanong siya, paano mo nalaman? Ako ay mula sa pamilya Chu sa Tancheng. Iniimbestigahan mo pa rin ba ako? Tumawa si Ye Fan, ang babaeng ito sa wakas ay walang balak na kumilos, kaya tinuro niya ang signboard ng Union Club sa hindi kalayuan. Ang Xia Kingdom ay umiral sa loob ng libu-libong taon. Tanging ang angkan na maaaring mag-claim na siya ang emperador ang maaaring magkaroon ng sarili nitong family crest, at tanging ang mga direktang inapo ng pamilya ang maaaring mag-inscribe ng family crest sa sarili nilang ari-arian ng pamilya. Kapag nawasak ang angkan, ang pamilya naglaho rin ang sagisag sa mahabang ilog ng kasaysayan. Hanggang ngayon, mayroong higit sa 20 sikat na pamilya sa Xia Kingdom na may mga emblema ng pamilya. Sa pagkakaalam ko, mahigit 20. Ang unang ilan sa mga sikat na pamilya ng estado ng Xia, ang sagisag ng pamilya ay ang pattern ng Chenfengquan Treasure Iron Money, na siyang pera na ginamit ng pamilya Chu noong itinatag ang bansa, tama ang naaalala ko. Ang mukha ni Chu Yunyaw ay madilim at hindi sigurado, ang kanyang mga mata ay patay. Nakatitig kay Ye Fan, naging malamig ang kanyang magandang mukha. Sino ka, at bakit pamilyar ka sa sikat na pamilyang Xia? Familiar. I just know a rough idea. Naglabas si Ye Fan ng isa pang sigarilyo, sinindihan ito para sa kanyang sarili, at naninigarilyo. Ngumiti si Chu Yunyaw, totoo na kabilang ako sa pamilya Chu sa Tancheng, ngunit ano ang kinalaman nito sa paghiling ko sa iyo na maging bodyguard ko? Ikaw ang aking tagapagligtas, pinagkakatiwalaan kita, at 7 taon kitang hinintay, hindi ka ba maawa sa akin?
Mapaglarong tiningnan ni Yefan ang babae. Okay, let's talk about this. Can we stop acting? Hindi ka pagod, pagod na ako sa panunood. Kinikilala na ang iyong. Ang mga kasanayan sa pag-arte ay mahusay. Una, ikaw ay isang infatuated na anak na babae na naghihintay ng maraming taon upang makilala ako muli pagkatapos ng mahabang pagkawala, at pagkatapos ikaw ay isang kaakit-akit at kaakit-akit na stoner. Walang sino man ang tunay na ikaw. Sabihin mo sa akin, paano mo ako nahanap, at ano ang gusto mong gawin? Narinig ng babae ang mga salita ni Yefan na lumabas, at ang kanyang mukha ay naging mas walang pakialam. Sa huli, walang ekspresyon si Chu Yunyao, diretsyong nakatingin sa lalaki na parang isang magandang robot. Paano mo nalaman na ako ay kumikilos? Hindi ako dapat magpabaya, malamig na tanong ni Chu Yunyao. Ngumisi si Yefan, talagang walang kapintasan ang pagganap mo, ngunit nang iligtas kita 7 taon na ang nakararaan, alam ko na ang iyong hitsura ay ang iyong disguise. Bakit? Nagpakita si Chu Yunyao ng bahagyang pagkagulat. Hindi niya inaasahan na nakita ng lalaki ang clue 7 years ago. Noon, ang iyong mga magulang at nakababatang kapatid ay pinatay ng mga mamamatay tao. Iniligtas kita at dinala pabalik sa hotel. Naaalala mo ba ang unang pangungusap na sinabi mo sa akin? Naisip ito ni Chu Yunyao at umiling. Sinabi, nakalimutan ko, ano ang sinabi ko? Sabi mo, uhaw na uhaw ka. Mapaglarong tumingin sa kanya si Yefan, ang isang babae na kamamatay lang ng mga magulang at kapatid ay hindi maaaring umiyak. Makalipas ang 1 oras, nang makabalik ako sa hotel, sinabi kong nauuhaw ako at humiling sa isang estranghero na humingi sa akin ng tubig. Maaaring hindi isipin ng iba na ito ay masyadong kakaiba, ngunit sa kasamaang palad, sa palagay ko ay hindi iyon isang normal na reaksyon. Ito ay hindi masyadong malungkot, mabilis mong hinarap ang mga walang kwentang negatibong emosyon, at nagsimula ka ng mag-isip kung ano ang susunod na gagawin. Natigilan si Chu Yunyao, at pagkatapos ay huminga ng malalim, parang ignorante pa rin ako. Kabanata 0094 Galit. 0094. Ang hula ko ay mayroon kang affectionless personality disorder, tama ba? Nakangiting tanong ni Yefan. Alam ni Chu Yunyao na walang saysay na itanggi ito, talagang napakaalam mo. Maliban sa aking ina, ikaw ang unang nakatuklas ng sikretong ito. Kung maaari kitang patayin, kailangan mong mamatay ngayon. Sok. Oo naman, para makamit ang layunin, walang prinsipyo, kahit na ito ay isang tagapagligtas, kung may banta, kailangan mong mamatay. Ito ay talagang akma sa iyong sakit, bahagyang ngumiti si Yefan. Hindi ito sakit, iniligtas lang ako ng Diyos mula sa maraming hindi kinakailangang problema, para hindi ako maabala ng hindi kinakailangang emosyon, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Tumango si Yefan, okay lang kung naiintindihan mo yun. Pero huwag kang mag-alala, hindi ako interesadong sabihin ito sa iba. Humarap si Chu Yunyao ng 2 hakbang at sinalubong ang mga mata ni Yefan, dahil alam mo na nag-iinarte ako, bakit nakikipagtulungan ka pa rin sa akin? Nagkibit balikat si Yefan, tulad ng 7 taon na ang nakalipas, ikaw at ako ay nagkataon, hindi na kailangang sirain ito, hanggat hindi na tayo muling magkikita sa hinaharap, anong klaseng tao ang inaalala mo sa akin? Bagay na ibon. Ngayon, hindi mo ba sinira? Gusto ko lang sabihin sa iyo na hindi ako interesado na gamitin mo bilang iyong sangla, kaya hindi ako magiging bodyguard mo, o kahit sino sa iyo. Napakurap si Yefan. Isang malamig na ngiti ang lumitaw sa gilid ng bibig ni Chu Yunyao, kahit na hindi ko alam kung anong klaseng pakiramdam ang gusto ng isang babae sa isang lalaki, ngunit gusto kita. Huminga ng malalim si Yefan, talagang pinalamig siya ng ganitong uri ng pagmamahal. Pero, binago ni Chu Yunyao ang kanyang mga salita, may isang bagay, mali ang hula mo. Oh, anong problema? Nagtataka si Yefan. Sinabi ni Chu Yunyao, hindi kita sinasadyang mahanap, talagang kapalaran na makilala ka ngayon. Natawa si Yefan sa kanyang sarili, kaya, dapat na ganito ang kapalaran sa buhay ko. Talagang kapalaran mo, sabi ni Chu Yunyao, dahil alam mo ang aking sekreto, mula ngayon, hindi ka na magkakaroon ng anumang bagay sa akin, maliban kung mamatay ka, o mamatay ako. Iniluwa ni Yefan ang pangalawang upos ng sigarilyo, tinapakan ito, tumalikod at naglakad pabalik sa bahay. Kung ganoon, ipagdasal mo lang na sana hindi ako mapahamak balang araw. Pagkatapos sabihin ang mga salitang ito, umalis na si Yefan sa balkonahe. Habang pinapanood ang lalaki na papalayo, kinuha ni Chu Yunyao ang kanyang mobile phone at nag-dial ng numero. Ako ito. Susuriin ko ang isang tao na tinatawag na Yefan. Gusto ko ang lahat ng impormasyon niya. Pagkatapos magpaliwanag, isang masalimuot na pag-iisip ang sumilay sa mga mata ni Chu Yunyao, at pagkatapos ay inayos niya ang asul na seda at mga damit. Muling nagpakita ng marangal at eleganteng ngiti, at naglakad papasok sa clubhouse. Si Yefan at Chu Yunyao ay nag-chat sa balkonahe ng wala pang 10 minuto, ngunit para sa lahat ng nasa kahon, ito ay isang halu-halong bag, at parang mahabang panahon na ang lumipas. Lalo na sina Liu Shuangshuang at Chai Hao, ang kanilang mga bituka ay naging inaamag sa panghihinayang, ang kanilang mga mukha ay napakapangit, at ang kanilang mga puso ay hindi mapalagay.
Naghihinala na tinanong ni Song Xinghe si Du Yun'er, "Yun'er, si Ye Fan ay isang maintenance worker lang." Umiling si Du Yun'er, "Dati, pero mukhang kakahanap ko lang ng matatag na trabaho noong nakaraang buwan, at nasa trabaho ako." Bagamat sinabi ng dalaga, hindi pa rin maintindihan ng lahat kung bakit kilala ni Ye Fan si Chu Yunyao. Sa oras na ito, masayang naglakad pabalik si Ye Fan, at nakita ang maraming tao na nakatayo sa pintuan. Isang grupo ng mga tao ang nakaupo roon, hindi kumakain, hindi napigilan ni Ye Fan na matawa. "Anong ginagawa mo dito?" Isang meeting. Napangiti ang lahat at masigasig na nagsimulang magtanong. "Ye Fan, masyado kang boring, kaya pamilyar ka kay Chu Dong." "Oo, Ye Fan, paano kayo nagkakilala ni Chu Dong?" "Kuya Fan, napagkamalan ka lang ni Kuya Fan, 3 tasa sa iyo." Ang isang grupo ng mga tao ay nagsimulang lumapit kay Ye Fan, nakikiusap lamang kay Ye Fan na itigil na ang pagkapuot sa kanila upang sila ay maging mas malapit. Gayunpaman, walang puso si Ye Fan na ipagpatuloy ang pagkain. Lumapit lang siya kay Du Yun'er at kumuha ng pagkain. Buti naman kung hindi siya papansinin. Napakaraming tao ang kumakausap sa kanya, at naiinis siya. At saka, teritoryo ito ni Chu Yunyao, ayaw ni Ye Fan na makisali sa mga sikat na tao sa Zia, kaya nagplano siyang umalis kaagad. "Yun'er, kamusta ka na kumain?" Tanong ni Ye Fan sa babae. Si Du Yun'er ay masyadong maalalahanin, at hindi niya gusto ang mga taong ito, kaya sinabi niya, "Busog ako, pagod na pagod ako ngayon, bakit hindi muna tayo?" Ngumiti si Ye Fan at tumango, "Okay, ihahatid na kita." Bumalik ka. Habang nag-uusap ay tumayo na silang dalawa at umalis. Sa pagkakataong ito ay medyo napahiya ang lahat, nilinaw ni Ye Fan na ayaw niyang pansinin sila. Sumimangot si Song Xinghe at sinabing, "Yun'er, sumakay ba si Ye Fan?" "Kuya Song, sumakay tayo ng taxi at bumalik," sabi ni Du Yun'er. Nagmamadaling sinabi ni Song Xinghe, "Paano ito gagawin? Magpapadala ako ng driver para ihatid ka pabalik. Hindi naman talaga kailangan, sakay pa rin kami ng taxi." Ang paulit-ulit na pagtanggi ni Du Yun'er ay nagpabagabag kay Song Xinghe, ngunit natatanggap lamang niya ito ng isang ngiti. Walang nagawa ang iba, kaya tumayo silang lahat at tumakbo sa pinto para paalisin silang dalawa. Siya nga pala, subukang imbitahan si Ye Fan upang makita kung maaari silang magsama-sama muli sa susunod. Nagkataon, si Chu Yunyao ay bumalik sa pintuan ng kahon at nakitang papaalis na si Ye Fan, at ngumiti ng mabait at sinabi, "Ye Fan, tandaan na madalas kang pumunta sa susunod kapag may oras ka, huwag kang maging magalang sa akin." Napakaamo at sinsero ng ekspresyon ng babae, at hindi ito makita ng iba. Ginawa niya ang lahat ng ito. Hindi ipinahayag ni Ye Fan ang kanyang interes, ngumiti lang siya ng mahina. Kinuha ni Chu Yunyao ang isang platinum membership card mula sa isang assistant. "Ito ang pinakamataas na antas ng platinum card sa aming clubhouse. Wala pang 10 tao sa Huahai City ang mayroon nito. Maaari kang pumunta dito 24 na oras sa isang araw sa hinaharap," masigasig na sabi ni Chu Yunyao. Nang makita ni Na Chai Hao at Liu Shuangshuang ang card, puno ng mga bituin ang kanilang mga mata. Lumalabas na ang gold card ni Song Xinghe ay hindi ang pinakamahusay, at ang nangungunang card ng club ay platinum. Ang mga card na pagmamayari ng wala pang 10 tao sa Huahai ay ibibigay kay Ye Fan. Anong marangal na posisyon ito? Nang ang lahat ay nag-iimbot, winagaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, hindi ko ito kailangan." Si Liu Shuangshuang at ang iba pa ay nababaliw, sa pag-aakalang mali ang kanilang narinig, nakasimangot din si Song Xinghe. Ang kahulugan ng platinum card na ito ay hindi lamang isang pagbisita sa club, ito ay isang simbolo ng katayuan. Hindi ito gusto ni Ye Fan ng direkta. Hindi kaya't wala siyang pakialam sa mukha ni Chu Yunyao, ang reyna ng mundo ng negosyo ng Huahai. Ihambing natin ang mga ito sa kanilang mga gold card at kumuha ng mga larawan at i-post ang mga ito sa Moments. Sina Liu Shuangshuang, Gu Jiangyan at iba pa ay hindi na makapaghintay na makarating sa ilalim ng mesa. Ang mga tao ay mas galit kaysa sa mga tao. Walang pakialam si Chu Yunyao sa mukha, alam niyang gustong iwasan siya ng mga lalaki. Ngunit habang mas gustong iwasan siya ni Ye Fan, mas hindi niya kayang bitawan ang lalaki. "Tama, pamilyar tayong lahat. Ayos lang kung pumunta ka dito, pumunta sa kumpanya ko, o pumunta sa bahay ko, hindi mo kailangan ng anumang patunay, tawagan mo lang ako," matamis na sabi ni Chu Yunyao. Ang isang grupo ng mga tao at ang mga nasasakupan sa likod ni Chu Yunyao ay naghahabol ng hininga. Ang Ye Fan na ito ay maaaring pumunta sa bahay ni Chu Dong ng basta-basta. Kabanata 0095 Guyu 0095. Isang hitsura ng kawalan ng kakayahan ang sumilay sa mga mata ni Ye Fan. Ang babaeng ito ay talagang damaykit sa kanya at tumanggi na pakawalan siya, ngunit hanggat hindi siya sumusobra ay maaari niyang bitawan siya. Nang ilabas ni Ye Fan si Du Yun'er sa clubhouse, kasama si Chu Yunyao, isang grupo ng mga manager ng clubhouse ang pumila para batiin siya. Gayunpaman, sumakay ng taxi si Ye Fan at ang iba pa at umalis, na nagpawi sa noo ng taxi driver at na-pressure sila. Pinapanood ang taxi na umalis sa clubhouse at nakatayo sa karamihan, ang mukha ni Song Xinghe ay madilim at ang kanyang mga mata ay madilim. "Master driver, mangyaring huminto sa daan."
Nang dumating ang sasakyan sa paligid ng Zhonghe Food Street, agad na inihinto ni Yefan ang sasakyan. Nagtaka si Du Yuner, Brother Yefan, bakit ka bumaba ng bus dito? Kanina ka pa halos walang makain, hindi ka ba nagugutom? Ako. Si Du Yuner ay talagang nagugutom, ngunit siya ay nahihiya na sabihin ito. Halika, bagamat hindi ko masabi ang tungkol sa mga masasarap na kabundukan at dagat, ayos lang na imbitahan ka sa isang merienda. Ngumiti si Yefan at pinababa ang babae sa bus. Matamis ang puso ni Du Yuner, may pakialam pa pala ang lalaki kung may kakainin ba siya. Walang sinasabi, sinundan ng babae si Yefan sa food court. May mga maliliit na restaurant at stall sa magkabilang gilid. Naalala ni Yefan na mahilig kumain ng soup dumpling si Du Yuner noong bata pa siya, kaya pumunta siya sa isang dumpling shop. Pagkatapos umorder ng 2 soup buns at 2 bowl ng duck blood vermicelli soup, umupo ang dalawa at naghintay. Mukhang mas maganda ang mood ni Du Yuner, ngunit napakaraming tanong sa kanyang puso, kaya hindi niya maiwasang sabihin, Brother Yefan, pamilyar ka ba sa Miss Chu na iyon? Alam ni Yefan na magtatanong ang babae, at sumagot, isang beses na akong nakilala. Dahil tinulungan ko siya, kaya masigasig ako, ngunit hindi ako pamilyar dito. Ganun ba? Bagamat naramdaman pa rin ni Du Yuner na hindi gaanong simple ang bagay, hindi siya nagtanong ng marami, sa takot na baka minus siya ng lalaki. Nang may hatid na ang soup dumplings at soup, isa na lang, at ang isa ay ginagawa pa. Itinulak ni Yefan ang pagkain sa harap ng babae, Yuner, kumain ka muna. Hindi na kailangan, Kuya Yefan, kainin mo na. Bakit magalang ka sa akin, ngayon lang ako kumain ng marami, nakangiting sabi ni Yefan. Noon lamang tumanggaw si Du Yuner, at kumain ng magalang, at sabay na sumulyap kay Yefan paminsan-minsan gamit ang kanyang malalaking mata na puno ng tubig. Anong problema? Kumain ka, bakit mo ako tinitingnan? Nagtataka si Yefan. Mukha namang nostalgic si Du Yuner at sinabing, Brother Yefan, naaalala mo ba? Ang Mid-Autumn Festival ay ipinagdiriwang noong bata pa ako. Noon, maraming bata sa bakuran at ang mga mooncake ay mahal. Bumili ang dean ng ilang malalaking mooncake at pinutol ang mga ito gamit ang isang kutsilyo. Kumakain ng maliit na piraso para sa isang tao. Inisip ito ni Yefan at naalala kung ano yun, at hindi niya maiwasang mapabuntong hininga, naaalala mo pa, halos nakalimutan ko. Siyempre naaalala ko. Kuya Yefan, hindi ikaw mismo ang kumain nito, binigay mo sa akin ang iyong piraso, at sinabi mong hindi ka mahilig sa matamis. Naalala ni Du Yuner ang mga bagay na ito, ang kanyang mukha ay puno ng kaligayahan. Ang mga mata ni Yefan ay nasa kawalan ng ulirat, na parabang ang nakaupo sa harap niya ay hindi isang malaking batang babae sa edad na 20s, ngunit ang payat na batang babae na may maikling buhok na gupit na may maayos na bangs at sumunod sa kanyang likuran. Honey, bilisan mo na kumain ng sopas dumplings, lalamag ka na. Maamo ang mga mata ni Yefan, inabot niya ang kanyang kamay nang hindi sinasadya, at hinaplos ang ulo ni Du Yuner. Dahil sa haplos na ito, agad na namula ang magandang mukha ni Du Yuner, at nahihiya siyang napangiti. Noon lang napagtanto ni Yefan na lumaki na ang babae, at ang kilos na ito ay medyo masyadong kilalang-kilala, kaya hindi niya maiwasang magsabi ng paumanhin, Yuner, hindi ko sinasadya, naalala ko lang ang nangyari noong bata pa ako. Masayang umiling si Du Yuner. Sinabi niya sa mahinang boses, okay lang, wala akong pakialam. Naalala ko noong bata ako umiiyak ako at gusto ko ang mga magulang ko, at hinawakan mo ang ulo ko ng ganoon para aliwin ako. Sa pagsasalita tungkol sa kanyang mga magulang, hindi napigilan ni Yefan na magtanong, oo. Well, nakita mo ba ang iyong mga magulang mamaya? Wala pa bang balita? Malungkot ang malalaking mata ni Du Yuner, inirehistro ko ang impormasyon sa internet, ngunit wala pang balita hanggang ngayon. Ang karanasan ni Du Yuner sa buhay ay higit na kaawa-awa kaysa karamihan sa mga ulila, dahil noong siya ay sanggol, siya ay itinapon sa kapakanan sa ospital, hindi ko nakita ang aking mga magulang. Para kay Du Yuner, ayaw niyang makakuha ng anuman mula sa kanyang biological parents, gusto lang niyang malaman kung bakit siya naiwan sa orphanage. Nakakalungkot na sa paglipas ng mga taon, naging isang kumpletong misteryo ang kanyang karanasan sa buhay. Nandyan pa ba ang jade pendant na iniwan ng mga magulang mo para sa iyo? Bakit ayaw mo akong makita? Naalala ni Yefan na ang mga magulang ni Du Yuner ay tila nag-iwan ng isang token para sa kanya, na nakita niya noong siya ay bata pa. Kaya lang, bata pa lang siya noon, at ibang-iba na ang kaalaman niya sa dati, at baka may mahanap siyang clues mula sa token. Tumanggo si Du Yuner, tinanggal ang isang jade pendant na nakasabit sa kanyang leeg, at ibinigay ito kay Yefan. Ayan, Kuya Yefan, sabi mo nung bata ka, tandang kasi zodiac sign ko. Ngunit 2 taon na ang nakalilipas, pumunta ako sa isang anti-gang kalye at nagtanong sa ilang mga master, at sinabi nila na ito ay isang phoenix. Tumawa si Du Yuner. Makalipas ang mahigit 10 taon, nang kunin ni Yefan ang jade pendant, sinulyapan lang niya ito at nakakita ng ilang detalye, na ikinagulat niya. Ito ay talagang isang phoenix, sumimangot si Yefan at sinabi, at isa pa rin itong sinaunang piraso ng sining. Jade. Mabilis ding tumugon si Du Yuner, oo, sinabi rin ng ilang matandang master na ito ay isang sinaunang jade, at nagkakahalaga ng 10,000 yuan para bilhin ito,
ngunit tiyak na hindi ko ito ibebenta, ito lamang ang tanging palatandaan na kailangan kong mahanap ang aking mga magulang. Yuner, ang piraso ng sinaunang jade na ito ay napakapino sa pagkakayari, at ang kalidad ng jade ay napakabihirang din. Talagang hindi ito isang bagay na maaaring magkaroon ng mga ordinaryong tao. Sa tingin ko, maaaring nahirapan ang iyong mga magulang sa pag-iwan sa iyo noon. Kung hindi, mayroon silang sapat na lakas sa pananalapi upang suportahan ka, matigas na sabi ni Yefan. Bahagyang napabuntong hininga si Du Yuner, sa tingin ko, ganoon din, kaya. Labis akong nag-aalala kung sila ay nasa anumang problema. Naisip ito ni Yefan, kinuha ang kanyang mobile phone, at kinuha na ng litrato ang jade pendant na ito. Mayroon akong isang kaibigan na medyo may kaalaman. Hiniling ko sa kanya na alamin kung makakahanap siya ng anumang mga pahiwatig. Sabi ni Yefan. Nang marinig ito ni Du Yuner, tuwang-tuwang sinabi niya, ang galing. Kuya Yefan, kilala mo pa nga si Dong Chu. Tiyak na napakabuti ng kaibigan mo. Ngumiti si Yefan at sinabing, kumain ka muna, at ipapaalam ko sa iyo kapag may balita na. Oo, ngumiti ng matamis ang dalaga. Sa parehong oras, sa isang medyo masikip na kalsada, sa loob ng isang Porsche Cayenne ay nakaupo sina Chai Hao at Liu Shuangshuang. Dahil wala na sina Yefan at Du Yuner, si Song Xinghe ay tila masama rin ang pakiramdam, at ang party ay naghiwalay kaagad pagkatapos. Ang dalawa sa kanila ay nagmaneho pa uwi, ngunit nakatagpo lamang ng isang masikip na trapiko, na may naiinip na mga ekspresyon sa kanilang mga mukha. Sinabi mo, na Yefan, ano ang nangyayari? Ano ang ginagawa niya? Kumunat ang noo ni Liu Shuangshuang. Kahit anong gawin mo, kung hindi siya kinutya mo ng walang habas na babae, hindi tayo mapapahiya, sayang ngayon. Inis na inis si Chai Hao. Tumanggi si Liu Shuangshuang, at ibinaling ang kanyang mga labi, bakit mo ako tinawag? Hindi mo ba naisip na kamangha-mangha ka rin? At saka, huwag mong isipin na hindi ko ito nakita, tinitigan mo ng diretso ang vixen ni Du Yuner, o hindi mo ba siya nakita? Pagtatapos ng kabanatang ito. For more videos, please like, share and subscribe.